This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, na ating mababasa sa Matthew chapter 11 verse 28. Mga kapatid, ito yung mensahe ng Panginoon ngayon sa atin. Kapag gabi, tahimik ang paligid, pero ang isip mo hindi. Naranasan mo na ba yon? Yung katawan mo pagod, pero mas pagod ang puso mo. Yung para bang kahit anong gawin mo, may bigat na hindi mo maibaba. Tanong ko sa iyo ngayon, saan ka lumalapit kapag hindi mo na kaya? Alam mo, minsan sa gitna ng problema, gusto nating magpakatatag. Gusto nating ipakita sa pamilya na kaya natin, na okay tayo. Pero sa loob-loob natin, parang may bagyong hindi tumitigil. Parang may pasan-pasang bato sa balikat. At madalas, tahimik lang natin yung dinadala. Ako nga pala si Brother Dave. At kung may isa kang mensaheng gusto kong ibigay ngayong araw, ito yung hindi ka kailangang lumakad ng mag-isa. May Panginoon na nagsabi, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano nagiging totoo ang kapahingahang ito. Sa buhay natin ngayon, sa scriptures, sa mga kwento, sa mga karanasan ng mga tao, at sa mismong paglalakbay mo. Hindi tayo iniwan ng Panginoon sa mundong ito para maglakad ng mag-isa. Siya ang ating lakas sa oras ng hirap. Kapag mabigat, huminto ka sandali, huminga at hayaan mong lapitan ka ng Panginoon. Ang paanyaya ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28 ay simple, malinaw at personal. Lumapit kayo sa akin. Hindi sinabi niyang lumapit kapag mabait ka, kapag maayos ang buhay mo, o kapag malakas ka. Sinabi niya, lumapit kayong nahihirapan at nabibigatan. Ibig sabihin, ang bigat mo ngayon ay hindi hadlang. Inaanyayahan ka dahil mismo sa bigat na iyan. Kapag sinabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, hindi lang ito physical rest. Ito ay pahinga ng kaluluwa. Pahinga mula sa guilt, overwhelm, takot, pagkabalisa, at pagkalito. Isa itong uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Bakit? Dahil ang totoong pahinga ay galing sa Kanya na nakakaalam ng lahat at may kontrol sa lahat. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi laging nag-aalis ng bagyo, pero nilalakas niya tayo habang nasa gitna nito. Kapag hindi mo na kaya, hindi ibig sabihin talo ka. Ibig sabihin, oras nang lumapit sa Diyos. May kakilala ako. Itago na lang natin sa pangalang Marco. Isang tatay, isang empleyado, isang anak. Sa loob ng maraming taon, siya ang matibay sa pamilya. Pero dumating ang panahon na sunod-sunod ang dagok. Nawala ng trabaho, nagkasakit ang asawa, at nagdaganan pa ng utang nila. Sa labas, nakangiti siya. Pero sa gabi, umiiyak siya nang walang nakakakita. Isang araw, habang nakaupo siya sa jeep pauwi, bigla siyang napatingin sa maliit na sticker ng Bible verse. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At doon nagsimula ang pagbabago.
Hindi agad nawala ang problema, pero may dumating ang kapayapaan. Hindi dahil magic, kundi dahil sa wakas, hindi na niya mag-isa pinasan ang bigat. Kapag ang bigat ay hindi na kayang buhatin, doon nagsisimulang kumilos ang biyaya ng Diyos. Kung may mabigat kang pasan, huwag itago. Ibigay mo sa Panginoon. Sabi nga sa Matthew chapter 11 verses 28 hanggang 30. 3 malalalim na simbolo ang ibinigay ng Panginoon. Come, take, and learn. Lumapit kayo. Choice natin ito. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Pasanin ang aking pamatok. Hindi niya sinabing alisin ang lahat ng problema, pero tutulungan kanyang buhatin ang mga ito. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi nagdadala ng bigat. Nagpapagaan ito ng bigat na dala natin. Kung pagod ka, baka panahon ng matutong magpahinga sa Panginoon, hindi lang sa mundo. Isipin si Pedro sa gitna ng bagyo. Umubog siya hindi dahil malakas ang alon, kundi dahil natakot siya at natigilan ang kanyang paningin sa tagapagligtas. Pero nung sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako, agad siyang inabot ni Kristo. Hindi niya pinagalitan si Pedro. Hindi niya tinanong bakit siya lumubog. Inabot niya agad. Ganon din ang ginagawa niya sa babaeng nakagawa ng kasalanan, sa lalaking paralitiko, sa babaeng nawala ng dugo ng 12 na taon, sa mga nagugutom, pagod at natatakot. Sa lahat ng ito, iisa ang pattern. Kung sino ang lumapit, binigyan niya ng kapahingahan. Hindi mahalaga gaano kalayo ang nalakbay mo. Ang mahalaga, bumalik ka kay Kristo. Ang paglapit sa Panginoon ay laging mas mabilis kaysa sa pagkalayo sa Kanya. Noong araw, simple lang ang buhay. Walang smartphone, walang social media. At ang problema ng tao noon ay umiikot sa pamilya, pang-araw-araw na pagkain at simpleng kabuhayan. Pero may isang bagay na madalas nilang baon: tiwala. Kapag may problema, takbo agad sa kapitbahay, sa pamilya, sa simbahan, sama-samang nagdarasal, sama-samang lumalapit sa Diyos. May mga nanay na kahit hirap sa buhay, sasabihin, bahala ang Diyos. May mga tatay na pag-uwi galing trabaho, nakangiti pa rin kahit pagod. Kahit walang yaman, may kapayapaan. Bakit? Dahil alam nila kung kanino lalapit kapag mabigat ang sitwasyon. Ang pananampalataya ay mas nararamdaman sa mga tahanang puno ng panalangin kaysa sa mga bulsang puno ng pera. Kung gusto mong balikan ang kapayapaang iyon, ibalik ang panalangin. Ibalik ang pananampalataya. Sa panahon ngayon, halos lahat mabilis. Mabilis ang trabaho, mabilis ang pressure, mabilis ang expectations. Parang wala kang pwedeng maging mahina. Pero minsan, sa bilis ng mundo, kung hindi natin naririnig ang panyaya ng Panginoon, lumapit ka muna. Marami ngayon ang pagod hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa comparison, social media, pressure ng pamilya, takot sa hinaharap, at bigat na hindi masabi sa iba. Pero kahit gaano kabago ang mundo, hindi nagbabago ang Diyos. Siya pa rin ang nagsasabi, ibigay mo sa akin ang bigat mo. Hindi hahanapan ng Diyos ng perpektong buhay, pero hahanapan niya tayo ng pusong handang lumapit sa Kanya.
hindi masamang maging pagod. Pero mali kung sa sarili mo lang umaasa. Ano ang tinuro ng Panginoon sa panyayang ito? Simple, may kapahingahan sa Kanya na hindi nakukuha sa kahit saan. Hindi ito kapalit ng trabaho, pamilya o responsibilidad. Ito ang lakas na nagmumula sa itaas para kayanin ang nasa ibaba. Ang tunay na kapahingahan ay hindi paglayo sa problema. Ito ay paglapit sa Diyos na higit pa sa problema. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, binabago niya hindi lang ang sitwasyon, binabago niya tayo. Kapag binuksan mo ang puso mo sa Panginoon, palalakasin niya ang hindi mo kayang palakasing mag-isa. Sa bawat pagod, gawin mong automatic ang paglapit kay Kristo. Ang nais ng Ama sa Langit ay malaman mo na hindi ka niya kinalimutan o kinakalimutan. Ang bigat mo ay mahalaga sa Kanya. Ang luha mo ay nakikita niya. Ang mga panalangin mong walang boses, naririnig niya. Gusto niyang matutunan mo na hindi mo kailangang maghigpit lagi. Hindi mo kailangang magpanggap na okay. Hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa. Gusto ng Ama na maranasan mo ang kapahingahang nagmumula sa Kanyang anak. Mahal tayo ng Diyos hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil anak niya tayo. Ang pagiging pagod ay hindi kahinaan. Ito ay paanyayang lumapit sa Diyos. Isang araw, may batang naglalakad pa uwi galing sa paaralan. May dalang mabigat na backpack. Nakita siya ng tatay niya at sinabing, "Anak, bigay mo sa akin." Pero sabi ng bata, "Kaya ko pa po." Pagkalipas ng ilang metro, napaupo siya dahil sobrang bigat. Lumapit ang tatay at dahan-dahang kinuha ang backpack. Sabi niya, "Anak, hindi ko ito kinuha dahil hindi mo kaya. Kinuha ko ito dahil ayokong pagdaanan mo yan mag-isa." Ganito ang Panginoon. Hindi niya agad kinukuha ang bigat mo. Kasi hinihintay niyang lumapit ka at ibigay mo ito sa Kanya ng kusa. Kapag ibinibigay mo ang bigat mo sa tagapagligtas, ang kapalit niya ay kapayapaan. Huwag hintaying mawalan ka ng lakas bago lumapit sa Diyos. Hindi madali ang panahon ngayon. May mga bills, pressure, expectations, problema, family drama, trabaho, at personal battles na walang nakakakita. Pero real talk din, hindi ka nag-iisa. Hindi ka lumalabang mag-isa. Kapag walang makinig, manalangin, kapag walang yayakap, hayaan mong yakapin ka ng Panginoon. Ang Panginoon ang magbabago ng buhay mo kung handa mong ialay sa Kanya ang puso mo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng paglapit. Sabi sa 1 chapter 14 verse 27, "Ang kapayapaang iniiwan ko ay hindi gaya ng kapayapaang ibinibigay ng mundo." Ganun din ang promesa niya sa Awit chapter 34 verses 17 hanggang 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. At sa Matthew chapter 11 verse 28, "Bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Iisang mensahe, kapayapaan ang pangako niya. Hindi lang basta okay ka, kundi kapayapaan na may laman, may lakas, at may pag-asa. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak. Kapag lumapit ka sa Kanya, hindi ka niya tatanggihan. Hawakan mo ang mga pangakong ito kapag mahirap. Sa pagtatapos, gusto kong iiwan ang aking patotoo. Totoo ang panyaya ng Panginoon. Totoong may kapahingahan. Naranasan ko yun ng maraming beses. Tuwing hindi ko na kaya, tuwing nabibigatan ako, at tuwing naliligaw ako, siya ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Hayaan mong palakasin ka ng sariling patotoo mo
Nag-mission ako sa Quezon City. May area ako na puro hirap, baha, siksikan, problema sa pamilya at gutom. Pero doon ko nakita ang isang kababalaghan. Kahit hirap ang mga tao, may kapayapaan sila kapag nagdarasal. May isang nanay doon na halos wala nang makain ang mga anak niya. Nang tanungin ko siya kung paano niya kinakaya, ngumiti lang siya. Elder, araw-araw ko yang binibigay sa Panginoon. At doon ko mas naintindihan ang Matthew chapter 11 verse 28. Ang pinakamalalim na kapayapaan ay madalas matagpuan sa pinakamahihirap na lugar. Kung pagod ka ngayon, may pag-asa. Kung nabibigatan ka, may pahinga. Kung nag-iisa ka, may kasama ka. Ang pag-asa ay hindi pang future lang. Ito ay para ngayon. Ang pag-asa kay Kristo ay hindi ilusyon. Ito ay katotohanang nagbabago ng buhay. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama. Tulad ng sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. Buhay ang ating Panginoon. Buhay ang ating Ama sa Langit. Alam ko na blessing will come ngayong araw na ito sa atin na hindi natin ina-expect. Dahil mahal niya tayo. Pag tayo binibigay natin yung kanyang ating faith, ang ating tiwala sa kanya na totoong andyan sila. Totoong may Diyos ang mundo. Makikita natin yung pagbabago sa buhay natin. At yung inaasam nating kapayapaan, bibigay sa atin yun ng Diyos. Ang lahat ng ito ay aking iniwan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.